Mga balitang pantalan ihahatid namin sa inyo. Mula rito sa Head Office ng Philippine Ports Authority sa Maynila, ako si Zeus Legaspi. At ito ang Ronda Pantalan. Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago kasama ni Transportation Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Visayas. Ang kanilang pakay, alamin! Selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso sinimula na sa iba't ibang port management offices ng PPA sa buong bansa. At samahan natin ang ating mga resident foodies sa kanilang pag-food trip sa Lubok Floating Restaurant sa Bohol. Panoorin yan sa Lafang sa Pantalan. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Binisita ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pantalan ng Philippine Ports Authority sa Iloilo kasama si PPA General Manager Jay Santiago. Sa balitang pantalan ni Jel Manalo, nag-ikot din si Secretary Dizon at GM Santiago sa iba pang mga probinsya sa Visayas. Paglapag pa lang ng eroplano sa Iloilo International Airport, mainit na pagsalubong na ang bumungad kina Transportation Secretary Vince Dizon, PPA General Manager Jay Santiago at iba pang opisyal. Mula sa paliparan hanggang sa pantalan, isang misyon ang kanilang dala. Ang tiyaking patuloy na uunlad ang transportasyon sa Visayas. Hindi lang ordinaryong inspeksyon ang isinagawa dito sa Iloilo, kundi isang mahalagang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng transportasyon sa rehiyon. Ang tanong, gaano kalaki ang magiging epekto ng mga proyektong ito? Pinag-usapan ng mga opisyal ang malalaking pagbabago mula sa pagpapalakas ng kapasidad ng paliparan hanggang sa pagpapaunlad ng mga pantalan, kabilang ang domestic at international cargo ports at dedicated cruise ship port sa Buruanga, Aklan. Yung pong sa Buruanga, Aklan, ongoing po yung development ng cruise terminal doon. So we anticipate po na by next year, at para po yung mga dumadating na cruise ship doon, hindi na po mag-aakurahe lang para sa Boracay, pwede na po silang tumitin sa airways po sa cruise terminal. And by doing so, we expect po na dahil nakadikit na sila, lalong-lalo sa area po ng Buruanga, ay mas may explore po ng mga turista, hindi lamang po yung isa ng Boracay, kung hindi yung pong iba pa pong tourist attractions sa probinsya ng Aklan. So we will try to help open up po yung tourism doon sa probinsya ng Aklan. Mula sa paliparan, dumiretso ang grupo sa pantalan sa Visayas Container Terminal kung saan matatanaw ang abalang operasyon ng international shipping trade. Dito, isasagawa ang construction of crane railway at installation of key crane, isang proyekto na magpapabilis ng cargo handling. Ngunit hindi dito nagtatapos ang misyon ng DOTR at PPA. Sa Bohol, isa rin sa mga pangunahing pinagtuunan ng pansin ay ang pagpapalawak ng Port of Tagbilaran, Hagna at Tapal. Mula sa Iloilo at Bohol, tumulak ang grupo patungong Cebu kung saan pinag-usapan din ang pagpapalakas ng transportasyon sa lalawigan. Mula Himpapawid hanggang Pantalan, iisa ang layunin ng DOTR at PPA, ang magkaroon ng mas epesyente, mas moderno at mas maunlad na transportasyon. Mula dito sa Visayas Container Terminal, ako po si Jel Manalo para sa PPA TV. Unang linggo pa lang ng Marso mga kapantalan pero dumagsa na ang naglalakihang mga cruise ship sa Eva Macapagal Cruise Terminal sa Maynila. Sa balitang pantalan ni Paul Calayag, handa ang Philippine Ports Authority na ma-accommodate ang cruise passengers sa gitna ng tumataas na heat index sa bansa. Umaga nitong Sabado, March 1,
nang dumaong sa Fair 15 ng Manila South Harbor ang cruise ship na MV Costa Serena. Bago pa man dumating ang barko, ay masusing paghahanda na ang ginawa ng Philippine Ports Authority kasama ang katuwang nitong private operator at service providers. Sa pantalan ng Maynila kasi sasakay ang nasa 3,600 na mga pasaherong bahagi ng 5 araw na Asia Tour ng barko. Maynila ang unang destinasyon ng round-trip tour na ito, kasunod ang kilang sa Taiwan, Japan at saka babalik ng Maynila. Para mapadali ang pagproseso ng mga pasahero sa kanilang dokumento bago sumampa ng barko, ang buong Eva Macapagal Cruise Terminal ay itinalaga bilang check-in area. Naglaan din ang mga otoridad ng 20 bus na nagsilbing shuttle service mula Quirino Grandstand patungong terminal para mapadali ang pagpunta ng mga pasahero sa pantalan, habang 6 na truck ang inilaan para sa paghahatid ng kanilang mga bagahe. Umalis ang MV Costa Serena sa pantalan pasado alas 5 ng hapon. Pagbalik naman ito sa Maynila araw ng Huwebes, March 6, ay muling nag-turnaround call ang barko kung saan bumaba ang 3,600 nitong pasahero at sumampa ang nasa 2,000 pang mga turista. Miyerkules, March 5 nang dumaong sa parehong pantalan ang barkong Diamond Princess ng Princess Cruises. Lula nito ang 2,600 na pasahero at higit 1,000 crew. Pagdating sa Manila South Harbor ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga turista na maglibot sa mga pasyalan sa Maynila at sa mga karatig lalawigan nito gaya ng Bulacan at Tagaytay. Dati nang bumisita sa Maynila ang Diamond Princess noong Setyembre 2024. Sa kabila ng tumataas na nararamdamang init sa bansa, sinigurado ng pamunuan ng Philippine Ports Authority na nakahanda silang mag-accommodate sa pagdagsa ng cruise passengers ngayong summer. Tala ng Pag-asa, umabot sa 39 hanggang 41 degrees Celsius ang heat index o yung nararamdamang init sa Metro Manila nitong unang linggo ng Marso. Ang pagkababad sa ganitong init ay maaari umano magdulot ng heat exhaustion o di kaya heat stroke. Ayon sa ahensya, tinitiyak nila na sa kanilang mga pantalan ay palaging may nakabantay na ambulansya at medical personnel. Meron ding water refilling stations. Sinisigurado rin umano nilang fully air-conditioned ang mga terminal sa mga pantalang dadaungan ng mga cruise ship. Tala ng ahensya, nasa higit 185,000 na mga cruise passenger ang inaasahang bibisita sa bansa ngayong taon. Paul Calayag para sa PPA TV. Mga kapantala, alam nyo ba na higit 40 minutes lamang mula sa Tagbilaran Port ay mararating mo na ang pamosong Lubok River Cruise at ang Lubok River Watch Floating Restaurant. Samahan nyo ang aming mga resident foodie na mag-food trip dyan, dito lang sa Lafang sa Pantalan. Welcome to Lafang sa Pantalan Season 3! Dito kami ngayon sa Long River Cruise Floating Resto dito sa Lubok River ng Bohol. Actually, parang sikat na sikat siya sa mga turista, lalo na sa gustong makapag-try na kumain habang ang view ay napakaganda. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang Lafangan! Ang sarap-sarap ng Meron dito ng kare-kare. Yung kumuha ng kaldereta. Ano lasa? Masarap? Masarap. Sobrang lambot. Grabe, sobrang lambot ng kalderetang baka. Parang parang pinakuluan siya within 24 hours. Ganun yung lasa ng baka. Actually, kung ngayon isipin mo, akakalain mong mahihilo ka kasi gumagalaw habang kumakain ka. Pero hindi, walang nakaka-relax. Sobrang nakaka-relax. Ito yung soup na may watermelon. Dinigang. Ang sarap. Saka ang ganda kasi 1 hour away lang sa Pantalan natin sa may Tagbilaran Port. So napakalapit lang na. Pwede ka talagang pumunta. Ayan, may mga lumalawis pa nga. For me, ang pinaka-worth it talaga dito. Masarap yung food pero grabe. Iba pa talaga pag ang ganda ng paligid mo. Mas lalo mo na-appreciate yung kinakain mo. Pinakagusto ko yung kare-kare. 5/5 spoon sa akin yung kare-kare.
Mahilig talaga ako sa kare-kare. Favorite ko ang kare-kare. And it did not disappoint. Sobrang sarap ng kare-kare. Kahit talong at sitaw lang yung kinuha ko. Yung sauce, ay grabe. Perfect, panalong panalo. Ako naman, yung pinakamasarap is yung beef caldereta nila. Kasi sobrang lambot talaga ng beef. Tapos, alam mo yung pinakuluan talaga ng 24 hours, ganun yung lasa niya. Talagang sobrang lambot and then sobrang malasa. Tsaka, plus points talaga na habang kumakain ka, sobrang ganda ng view niya. Tapos, alam mo yung sobrang nakaka-relax lang. Kaya maparami ka rin ng kain kasi, alam mo yun, di mo mapansin. Kasi nakatingin ka doon habang subo ka lang ng subo. Ganun. Love trip, food trip, at kahit ano pang trip, Siguradong dito, masaya ka na, busog ka pa. Bye! Nagkulay lila ang mga Port Management Office ng Philippine Ports Authority bilang pagdiriwang sa National Women's Month ngayong Marso. Sa Balitang Pantalan ni Karen Ancheta, alamin ang mga pakulo ng mga PMO ngayong taon. Trivia game, pagtatanim ng mga gulay at Zumba session. Ilan lamang ang mga ito sa mga aktibidad na isinagawa ng 25 mga Port Management Office ng Philippine Ports Authority bilang pagdiriwang sa National Women's Month ngayong Marso. Kanya-kanyang pakulo ang mga PMO para maipakita ang kahalagahan ng kababaihan hindi lang sa sektor ng port management, kundi pati na rin sa papel nilang ginagampanan sa pagtataguyod ng bansa. Mayroong mga nagsagawa ng kick-off rallies, nag-fun run, charity drive, at namigay ng mga educational materials patungo sa mga karapatan ng kababaihan. Bagamat magkakaibang mga aktibidad ng mga PMO, alinsunod ang mga ito sa tema ng National Women's Month ngayong taon na babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Ayon sa Global Gender Gap Report nitong 2024, ang Pilipinas ang pinaka-gender equal na bansa sa Asia. Pero mula sa 16th place noong 2023 ay bumaba sa 25th place ang ranking ng bansa sa buong mundo pagdating sa gender equality. Dahil dito, sinabi ng pamunuan ng PPA na mahalaga ang mas pinaigting pang mga aksyon at aktibidad sa pagtataguyod sa pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Parte na rito ang taon-taon ng pakikilahok sa pagdiriwang ng National Women's Month. Karen Ancheta para sa PPA TV. Isang lalaki ang natulungang masagip ng mga otoridad mula sa Port Management Office ng Lanao del Norte, Iligan nang siya ay mahulog sa dagat mula sa isang pampasaherong barko. Ang detalye sa pagronda ni Mervin Faeldin. Mabilis na rumisponde ang mga kawani ng PMO Lanao del Norte, Iligan matapos makatanggap ng report na mayroon umanong pasahero na nahulog sa dagat mula sa pampasaherong barko na MV Pilipinas na sipit ng Gocalio Shipping Lines. Ayon sa investigasyon ng Port Police, nangyari ang insidente habang nakadock ang nasabing barko sa Port of Iligan bandang alas 3 ng hapon. Agad na iniligtas ang pasahero ng mga tripulante ng nasabing barko at maayos na naiahon pabalik sa pantalan. Pagdating namin, pumunta na kami sa loob para iupo po si sir. Tapos after that po, I assessed him po. Kinuha ko yung mga vital signs niya.
So during that time, normal naman po lahat ng vital signs niya. Ang nasabing pasahero ay may edad 66 at nakatira sa Tambo, Iligan City. Mula sa salaysay ng Ginoo, siya ay nakaranas umano ng pagkahilo at hindi niya maayos na nahawakan ng railings ng barko habang siya ay paakyat na naging sanhi ng kanyang aksidenteng pagkahulog. Agad na binigyan ng paunang lunas ng mga rumispondeng kinatawan ng PMO at ng Global Port Iligan Terminal Incorporated ang nasabing pasahero. Matapos na makumpirmang maayos ang kanyang kalagayan at pakiramdam, siya ay pansamantalang nananatili sa passenger terminal building habang sinusubaybayan ng nurse. Ang nasabing Ginoo ay nakapagpasya na hindi muna tumuloy sa kanyang biyahe papuntang Cebu at giniit na umuwi sa kanila. Maayos na nasundo ng kanyang pamilya ang nasabing pasahero bandang 4:00 ng hapon. Inaabisuhan ng mga pasahero sa Pantalan na kapag may nararamdaman sa katawan, huwag makatumili na lumapit sa malasakit center ng PPA o sa tauhan ng passenger terminal upang masuri bago bumiyahe. Mula rito sa PMO Lanao del Norte, Iligan, ako si Mervin Angelo Faildin para sa PPA TV. Isang briefing session tungkol sa security features ng mga bagong perang papel ang isinagawa sa Masbate Port. Ang detalye sa pagronda ni Pocholo Papiliera. Martes, March 4, 2025, sumailalim ang mga empleyado ng Port Management Office ng Masbate sa isang technical briefing and information session para sa First Philippine Polymer Banknote Series na ginanap sa Port Operations Building ng Pantalan ng Masbate. Kasama ang mga kinatawan mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, South Luzon Regional Office, Legazpi Branch. Tinalakay sa briefing ang mga bagong disenyo at security features ng pera na gawa sa polymer banknote. Pati na rin ang mga dapat isaalang-alang sa pag-verify nito upang maiwasan ang paggawa at paggamit ng pekeng pera. Bilang karagdagan, nagkaroon din ng hands-on check sa mga bagong pera upang maging reference ng mga empleyado. Nauna nang sumailalim ang mga kolektor ng ahensya noong February 12 sa kaparehong briefing kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaya labis na ikinutuwa ng PMO na mapaunlakan ng BSP na isagawa ang briefing sa ahensya para sa kaalaman ng lahat ng empleyado ng PPA. Ang First Philippine Polymer Banknote Series ay isang bagong hanay ng pera na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa mga denominasyon ng 1,000, 500, 100 at 50 piso. Ito ay may disenyong nagtatampok ng mga makabuluhang larawan at mga simbolo na nagpapakita ng mayamang flora at fauna ng Pilipinas. Nilagyan din ang mga bagong perang papel ng karagdagang features upang mapabuti ang seguridad at kalidad ng mga ito. Dagdag pa ng BSP, ang bagong perang papel ay maaaring tumagal ng mas mahaba sa sirkulasyon, kaya naman mas cost-effective umano ang mga ito. Ayon sa pamunuan ng PMO, lubos sila nagpapasalamat sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil nabigyan nila ang mga empleyado ng PPA ng karampatang kaalaman sa advanced security features ng mga bagong perang papel para maiwasan ang paglusot ng mga peking pera. Mula sa PMO Masbate, ako si Pocholo Papiliera para sa PPA TV. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatiling nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, mula rito sa PPA Head Office, ako si Zeus Legazpi at ito ang Ronda Pantalan.